So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's content is itatakal natin ang top features na pwede nyo makuha dito sa Oppo A5i at kung bakit maganda siyang i-purchase din ngayon 2025 dahil sobrang mura po neto. Tara, check natin. So yun nga, for today's content is i-share ko sa inyo yung top features na pwede nyong makuha sa Oppo A5i at kung bakit okay rin naman siya i-purchase kahit papaano ngayon 2025, especially for its price. Dahil ang presyo nito mga ka-J-Vlog is around 3,000 pesos. Pwede nyo na po makuha ang Oppo A5i. Depende na rin sa sale na pwede ma-offer ng mga shops. So yun nga, kung interested kayo makuha ng mura ang Oppo A5i, na dito lang, view products. Pag click nyo itong view products na ito, mariredirect kayo sa mura at bagsak presyo na Oppo A5i. So ano nga muna ba ang SRP nito para malaman nyo kung magkano nyo siya makukuha sa mall. So ang presyo nito, ang SRP niya is 4,699 for the 4GB 64 at 6,000 pesos for the 4GB 128. Again, yung 4GB 128 niya mga ka-J-Vlog, there's a possibility na makuha nyo to ng 4,000 plus dito sa ating view products kasi nga merong up to 1,000 pesos off na voucher ang pwede nyo makuha. Tapos yung 4GB 64, around 3,000 pesos pwede nyo siya makuha. So grabe, at 3,000 pesos smartphone is sobrang sulit. Syempre, dati hindi tayo nakakabili ng ganyang presyo na smartphone noong 2021, 2020, di ba? Puro mga basura na mga smartphones. Pero ngayon 2025, medyo umo-okay naman ang mga ino-offer nila around 3,000 pesos kasi again, ang cellphone po natin is ano na yan, need na natin yan or necessity na po natin yan. Hindi na po siya want, hindi na po siya luho. Kasi usually mga iba nating mga consumers ginagamit ang kanilang smartphone for work, especially for mga motor taxi riders natin, delivery riders, mga online sellers natin, di ba? Ang primary tool nila when using ang primary tool nila sa work nila is of course smartphone. At maraming naghahanap ng swak na swak lang sa kanilang budget. Again, etong Oppo A5i, maganda naman siya i-recommend sa inyo for its price na 3,000 pesos. So, first reason why you should buy this smartphone is of course yung kanyang display. Ang maganda kasi sa Oppo A5i, maganda siya i-recommend sa mga ano yun nga, yung mga ginagamit ang smartphone na to for navigating. For example, sa outdoor, parati na sa outdoor. Dahil napaka-solid ng nits of brightness ng Oppo A5i. Ang taas po mga idol. So, for example, gagamitin nyo to sa outdoor, hindi po kayo mahirapang gamitin ang Oppo A5i, hindi siya malabo. Usually kasi mga ibang smartphones, diba, nung 2023, mga 2022, yung mga murang smartphone ang didilim. Diba? Ngayon, ang gaganda na ng brightness sila, especially the Oppo A5i. So, when it comes sa screen size niya, very fair for its price naman din. 6.67 inches, HD plus 720p resolution with 90Hz screen refresh rate. Ang maganda kasi sa Oppo A5i na usually hindi natin nakikita for a price na 3,000 pesos is naka-punch hole display na po itong smartphone na to. Na usually ang mga ibang brands is naka-notch display pa rin po. Second na top feature na for me, pwede sa Oppo A5i is of course the chipset. So the chipset is a Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 11nm. So when it comes sa performance niya as day-to-day, mga casual things, okay rin naman. Kayang-kaya rin naman i-provide yan ng Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. Hindi naman po mabagal ng chipset na yan for day-to-day tasks. Pero iba po usapan for gaming kasi hindi ko siya mare-recommend for mga gamers natin dyan, especially mga mga budget gamers natin, di ba? Hindi ko po siya mare-recommend dahil for example, iba kasi nag-screen record, di ba? Hindi siya playable pag nag-screen record ka while playing. Kaya hindi ko siya mataypan for that kind of segment or category, yung mga budget gamers natin. Makakalaro ka naman ng ML, COD, yung mga basic lang naman or yung mga MOBA games, pwede naman dito. Pero yung mga heavy games like Genshin, WoA, it's a big no-no for the Oppo A5i. Kaya, quick reminder lang, when buying a smartphone, always look for magkano sila nakuha, di ba? Kung gusto nyo na isang smartphone na solid for gaming or pwede rin makapaglaro kahit pa paano, taasan yung inyong budget na usually mga 6K, pwede na yan. Next, camera. Etong si Oppo A5i, ang isang smartphone na magpapatunay na hindi po tayo nagdedepende sa taas ng megapixel na sa linaw ng camera. Dahil 8 megapixel lang siya, pero ang linaw ng camera nito. Mas maganda pa po ang camera ng 8 megapixel ng Oppo A5i compare sa 32 megapixel ng Poco C71 at ng Xiaomi Redmi A5.
legit yan. Nagulat din ako sa performance ng Oppo A5i, mapa rear or front facing. Pag nag-take tayo ng photo, very vibrant, ang sharp yung kanyang image quality, especially when taking sa outdoor. At nagulat din ako sa front facing camera niya, 5 megapixel pero malinaw ang outcome in fairness. Especially rin sa low light, kayang-kaya or may bubuga rin ng Oppo A5i for a price range na 3,000 pesos. Next mga idol, sa battery, the battery is fine for its price, 5100 mAh. Ang maganda dito sa Oppo A5i na hindi po natin makikita for its price sa ibang mga brands is 45 watt fast charging. So, yung 5,100 mAh battery capacity ng Oppo A5i, maning-mani lang yan. In less than 1 hour lang, full charge na agad itong smartphone na to, na very, very convenient sa mga gagamitin to for work. Kaya nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, maganda rin to i-recommend sa mga nagtatrabaho kasi malkunat na nga battery niya, mabilis pa siyang mag-charge. So, yun yung isang advantage ng Oppo A5i. Sa mga ibang brands, yung kanyang fast charging rate. Next mga ka-J-Vlog, the design. Maraming mga consumers pa rin when buying a smartphone, the primary preference nila is of course the design and aesthetic. When it comes sa design ng Oppo A5i, for its price maganda rin naman. Premium looking naman. Hindi nyo akalain na 3,000 pesos nitong smartphone na to. At ang magandang isuggest sa inyong color is itong review unit natin, yung red. Nebula red ata tawag dito, pero for me ang tawag ko dito wine red. So very attractive, very classy siyang tignan, and when it comes sa portability, slimness na itong smartphone na to, okay na mga J-Vlog. Manipis din naman ng Oppo A5i, even though meron siyang 5100 mAh battery capacity, manipis din siya at hindi naman po siya hassle buhatin, kumbaga. So yun mga ka-J-Vlog, yung top features for me ng Oppo A5i for a price range na 3,000 pesos. So, ang mga nagtatanong, Lods, okay ba ang 64GB or enough ba ang 64GB ngayon 2025? Again, the 64GB, i-base nyo yan kung magkano nyo po nakuha ang smartphone. Kung 3,000 pesos, talagang tanggapin nyo na usually talaga ang offer ng brands is 3K for its price. Very rare lang tayo makakakuha ng 120GB. Swertihan, like mga transient companies nag-offer ng 128GB for its price. Pero again mga ka-J-Vlog, 64GB, okay naman yan kung makuha nyo ng ganyang mura nga na halaga. Meron namang way to expand your storage via micro SD card. Sa micro SD card, pwede nyo nalagay doon mga files, photos, videos. Pero when installing games, talaga po ang gagamitin yung internal storage. Internal storage na talaga, hindi po pwede yung expandable storage. So again, the expandable storage, ang purpose niya for photos, videos, and files. Pag mga application or games, internal storage talaga. Kung 64GB, for me, kung maglalaro kayo sa 64GB, siguro malalagay nyo dito mga MOBA games. Pwede ang COD, pero wag nyo ita-download ang full resources dahil full storage ka agad. So again mga ka-J-Vlog, kung naghanap kayo ng murang smartphone ngayon 2025, 3,000 pesos, ito po ang magandang isuggest din sa inyo ang Oppo A5i. Again, I will not recommend this for gamers or sa mga budget gamers natin. Pwede itong i-recommend sa mga casual users natin or talagang need ng smartphone na pwede nila maggamit sa trabaho. Dahil okay rin naman ang kanyang chipset, the Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 chipset. So, kung interested kayo bumili ng Oppo A5i, again, ito lang po ang ating product link. I-click nyo na itong view products natin. Dahil meron pong special voucher na naghihintay sa inyo, up to 1,000 pesos po ang pwede nyo makuha pag bumili kayo ng Oppo A5i dito sa ating product.